Mer! Mer! Parang nagdahilan ka lang yata sa akin eh. Mukhang inutakan mo ako eh. Ganito pala yung gagawin natin eh. Alam mo na kasi nakapunta ka na rito eh. 1 kilometer na lang. Basta madami kayong madadaan ng ganito. Nakakatakot. Medyo nangingimi na yung binti ko. Mag-iisang oras tayo maglalakad paakyat. Malapit na nating makita kung saan tayo nandun. Oh, ang ganda! Oh! What? Solid! Yun! Mag-aalas 6 na pala. Mer? Lamig aba. Pero okay lang. Sarap naman. Kasi nanginginig na yung katawan ko kanina. Lamig eh. Yun, ganda oh. May liwanag na rin ito. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Akala ko maaga kaming magigising para maaga kaming makaakyat. Pero okay lang naman din kahit na alas 6 na ng umaga tayo nagising. Aakyat tayo, tuloy ang lakad natin. Dahil sa lang kami, kakain na lang din muna siguro kami. Sarap. Mag-ayos-ayos lang kami at alarga na rin tayo. Nachechebs na ako kagabi. Kaso, hindi na ako tumuloy na mag-donate dun sa CR dito. Natakot ako madilim. Dun na tayo sa may Jollibee mag-donate. Tsaka, diretso na rin kami yung kain ng Jollibee. Pagkatapos natin kumain, diretso na tayo dun sa aakitin natin. Malalaman nyo ngayong araw na to. Lamig, sarap. Sarap talaga sa umaga na pagising mo, ito yung makikita mo kagad karagatan. Kalmado ngayon ang dagat Hindi masyado malakas ang hangin Bukas na ka na ba? Ayun, bukas na. Sa wakas. Kaso saan ang paradahan? Ay, lagpas pala ako ng parking. Dito pala. Tayo magdo-donate muna dito sa Jollibee. Nachechebs na talaga ako. All goods. Kinuha ko na yung gamit ko kay Emer at may emergency na kailangan nang bumalik agad ng Cavite ni Emer. At tapos lang namin kumain, syempre. Nang sa ganun may lakas tayo sa pag-akyat. At si Emer kasi ay may bigla ang tawag na kailangan na niyang umuwi sa Cavite. Di ako, tutuloy pa rin ako, aakyatin natin. Grabe yung rito, ulap. Anong oras pa lang? Alas 7 pa lang ng umaga pero yung ulap dito hindi pa umaalis Ang baba ng ulap. Tingnan mo yung kapaligiran Walang gaanong makita. Yung kabundukan hindi makita. Samantalang kahapon kitang-kita ko yan. Yan ang makikita natin mamaya pag-akit natin yung baba dito. Malalaman nyo ngayon sa akin kung saan yung daan paakyat. Okay, dito tayo ulit sa Zigzag Road or Bitukang Manok Tourist Information Center. Ano ba? Dito mismo yung aakyatin natin. Aakyat? Saan po yung information center? Diyan po? Okay po. Paano? Una ka na? Ingat ha. Ako magte-thank you sa'yo. Sinamahan mo ako. Thank you Ren. Natadiretso na si Emer sa Cavite. Ingat bro ha. Maraming salamat at nagkaroon tayo ng pagkakataon at oras para makapunta at dalhin mo ako sa Bantakay Falls. Tapos dito tinuro niya sa akin. Sir, information. Akit po. Good morning po. Magkano po yung doon? 300 po. Yung isang tour guide for 5 person. Okay. Pero solo lang naman ako. Okay lang naman. Tapos dito po maglalagin. Oo, sir.
Taga sa may, sir? Taga Laguna po. 2 kilometers po yung paakyat. Yes, sir. Tapos po, katagalan na po isang oras, pero depende naman po sa paglalakad ninyo kasi patuloy naman po siya eh. okay, may ano naman, dadaanan. Oo, simentado naman. Ang number 1 po sa atin ay basura. Okay. Then, ang pangalawa po ay vandalism. Okay. Yan. Vandalism, pangatlo, mga plantito, plantita. Yung pagkuha ng mga halaman. Okay. Then, yun po, tinatanong ko na lang po sa inyo, sir. Sige po. May mga high blood po tayo, asthma, o ano man po, may mga sakit sa puso, o ano mang nararamdaman. Wala naman po. Wala naman po. Okay po. Wag lang po sakit sa bulsa. Kalimitan na yan. May pambayad naman po. Bali, ay, Tibong! Ano po ang aking magiging kasama? Si Tibong, dating naging guide ni Shasha Padilla. Wow! Naging guide ni Shasha Padilla. Hello, bro. Bahala na po sa inyo, may mga tanong kayo, gusto nyo malaman yung mga anong dahon ng ligas, po. pwede nyo malaman. Kunin ko muna yung aking daladalang tubig at kailangan natin ng tubig. Umpisahan na natin ang adventure na to. Tingnan natin kung gaano katagal natin makakakit yung pinakatuktok dito. 7:41 ng umaga. Medyo dahan-dahan lang kasi mga dadaanan natin dito malumot. Sir, okay lang, may padala. Ara na lang. Salamat. Hoy, Mama Mary to. Hindi mo tayong guide. Ingatan mo kami, Lord. Ito palang tawag, Pinagbanderahan Summit Cave. Banderahan, ibig sabihin may bandera. May parang watawat. Dahan-dahan lang at maraming mga dahon-dahon. Although sementado siya, marami nga lang dahon. Kaya ingat pa rin talaga. Wala kang kakapitan dito. Pag nadulas ka, diretso ka dun sa baba. Pinadala ko na yung tubig natin tsaka yung dala kong selfie stick kay kuya. Aba, nakakapagod din yun. Ito nga lang, ang dala ko lang, belt bag lang na immortal eh. Nakakapagod na eh. Hinihingal-hingal na agad ako. Teka lang, kumukuha lang ng hinga. Kaya kailangan bago kayo sumabak dito, siguraduhin nyo na kayo ay physically fit. Yung pababa ang mas mag-ingat kayo. Pag nadulas kayo, dire-diretso ka dyan, wala kayong hahawakan. Mataas na tayo. Ito yung sinasabi ni Sir. Depende kung kakayanin nyo ba ng tuloy-tuloy yung pag-akyat. Pwede naman kayong mag-request na, Sir, pahinga lang po, magpaalam lang kayo. Baka mamaya, dire-diretso yung tour guide nyo, kaya nasa baba pa pala. Pababa naman. Mer! Mer! Parang nagdahilan ka lang yata sa akin eh. Mukhang inutakan mo ako eh. Ganito pala yung gagawin natin eh. Alam mo na kasi nakapunta ka na rito eh. Kaya siguro sabi mo, may ano ka na, kailangan mo nang bumalik ng Cavite. Loko-loko ka, Mer, ha? Kala mo, ha? Teka na, mag-iingat lang ako dito, pababa to. Ayan, katutumba lang yung puno na yan, bro. Matagal-tagal na rin. Pero hindi pa lang siguro naasikaso na putulin at tanggalin. Pero, kailangan pa yan ng ng permit para putulin at tanggalin. Oh, ganito kalulusan. Iiwan lang dito. Bawal ibaba. Okay. Teka lang. Ano ba yan? Yeah. Ngayon ko nararamdaman na parang lumalaki talaga ako. Nahirapan akong lumusot doon. Parang si Kuya, easy-easy lang lumusot kaninang nakakita ko eh. Ano po yan? Baging. Okay. Baka mas matanda pa sa atin yung baging na yan eh. Dito mas mag-iingat kayo sa mga gantong gubat or kabundukan. Kung naniniwala kayo sa mga ibang nabubuhay na hindi natin nakikita, pues maniwala kayo ngayon. Hindi mo alam, may nagbabantay rito. Hindi sa tinatakot ko kayo, ha? Totoo yun. Hindi mo lang nakikita pero may nararamdaman ka. Dito sa dinadaanan namin yan, after nung hagdanan na akyat pababa,
mabilis-bilis na kasi medyo parang patag na yung daan. Teka lang, may nakalagay dito. Bokbok. Oh, pangalan puno to, Bokbok. Mayor, kapangalan ng ano mo, yung minivan mo, si Bokbok. Pangalan ng puno din pala yun. After nung mahabang medyo patag, umpisa na ulit ng medyo paakyat. Pero sabi ni Kuya ay meron pa ditong mas sunod-sunod na matarik na paakyat. Pero yun na yung palatandaan na malapit ka na mismo dun sa tuktok. Ay nahinga. Mamaya ako magre-recharge. Mamaya ako inom pag dun na sa mismong paakyat na sunod-sunod. Alas 8:06. So parang 20 minutes na tayo naglalakad. Yung palang lakad natin na yun 1 kilometro pa lang pala yun. Kasi ito yung palatandaan na nasa kalahati na. 1 kilometer na lang. Tama ba bro? Kasi 2 kilometers, di ba? Op, may nakaharang ulit na puno. Pang ilang puno na yan bro na ating dinaanan na tumba? Basta madami kayo madadaan ng ganito. Kanina pa ako tayong tanong kay Kuya kasi lagi ko nakikita packet na. Tulad yan, packet na. Tinatanong ko kay Kuya, ito na ba yung packet na tok-tok? Kaya sasabihin ko sa inyo, wag na kayong tatanong ng kung malapit na. Kasi madidisappoint lang kayo. Pero ang maganda kasi pag hindi ka nagtatanong, dire-diretso lang kayo, kwentuhan lang kayo. Hindi mo mapapansin, malapit ka na pala. Buti na lang pala, hindi ko sinama yung alaga ko. Kasi kung sinama ko yung alaga ko, doon pala sa Bantakay Falls, hindi ko na alam kung paano siya dadalhin. Siyempre, ang lamig ng tubig dun ito. Mag-asawang bato tawag dito. Oh. Ito. Lulusutan natin yan. Nakakatakot na merong nakaganto sa ulo mo. Kala mo mamaya biglang bumagsak Pero huwag kang mag-iisip ng gano'n Mamaya mangyari nga Sigurado naman pag narating nyo yung tuktok, sasabihin nyo sa sarili nyo na sulit lahat ng mga dinaanan nyo rito. Po, isa sa mga tinaguan ng mga Hapon. Etong kuweba na to? Opo, Kuweba Santa kung tawagin. Okay pa yung kuweba na yan? Sa ngayon po hindi na kasi yung pinakaloob niya may crack na yung malaking bato niya sa Ibig sabihin, panang Hapon yan? Opo. Yung ano yan, malalim yan. Saan ang labas niyan kung halimbawa dadaretso yun? Dati po kasi may daan po dyan, dadaan ka dyan, tapos sa labas mo sa likod ng malaking batong ito. Pero dati may isang butas daw po yan na ang lusot talaga ay Tayabas. Tayabas? Opo. Aba, malayo-layo yun. Pero ngayon yung butas po na yun, natakluban na. Natakloban na. Pahinga lang konti. Hinihingal. Sa mga nagpaplano na pumunta rin dito, at kung kayo ay may hika, siguraduhin nyo, dala nyo yung yung gamot. Ano yan, yung hinihigop? Inhaler, oo. Kasi talagang aatakihin ka ng hika rito. Although, hindi naman ganun kainit kasi nga mapuno. Pag hinapo ka, syempre, doon na aatakihin ng hika Diba, Noisy? Din! Tandaan mo, mag-ano ka na sa mga gandang lugar, dadali mo inhaler mo, huwag mong kakalimutan. Itong dinadaanan naming bato, medyo madulas, kaya ingat. Huwag kayong magmamadali. Dahil wala naman tayong hinahabol na oras dito. Katulad yan, yung mga bato niyan parang bato sa Bantakay na madulas. Tsaka siguraduhin nyo na ang suot nyong sapatos or anumang nyo sa paa yung komportable kayo. Yung tipong ramdam nyo pagka na tumapak kayo sa isang bagay is kung kakapit ba or dudulas kayo. Madulas nga to. Itong madulas na palang bato na to, ito na rin pala yung umpisa ng yung paakyat na malapit na tayo. Kaya mas lalo tayong magdahan-dahan. Dahan-dahan lang ako, talagang delikado. Kaya natin to. Sayang naman yung sinimulan natin mula sa baba. Kung di tayo makakarating doon sa pinakataas, yun naman yung goal natin Binyag na binyag ang ating adventure riding boots Although medyo
Siyempre, hirap. Pero ramdam ko naman na mas safe ako dito sa suot kong sapatos. Yeah. Dito may tali na. Guide lang yan, no? Yeah. Gano'n na kami kataas, oh. Medyo nangingimi na yung binti ko. Kaya nga eh. Dapat pala ganyan suot nyo, naka-jogger pants, oh. Yung cotton. Tara. Paano? Bro, pwede nga muna ng tubig. May liwanag na. Ikaw, may dala kang tubig din? Hindi pa ako masyado nagtutubig. Grabe ka. Grabe to si Kuya. Di daw siya nagtutubig. Iba yung resistensya ni Kuya. Ikaw ba naman? Sa 10 taon, pabalik-balik dito, di ba? Tayo, kailangan na natin mag-exercise. Para pag susunod na bigla ang ganitong akyatan, ready tayo at fit na tayo. Diretso tayo. Bali, ito po gawa pa ng mga Espanyol daw po ito dati. Espanyol pa to? Ay, grabe, no? Nasa pangalang palabag pa lang tayo ng hagdanan. Ito pa. Pero nakikita ko yung kaulapan dito. Konting-konti na lang. Basang-basa na ng pawis yung sombrero tsaka itong hoodie jacket ko. Okay yan. Para nababawasan tayo ng taba sa katawan. Ay, taas. Sa pangatlong ano ng hagdanan, yung dulo nito ay meron ng pahingahan. So pahinga muna tayo para may lakas pa ulit tayo. Grabe. Yun. Sarap. Sarap ng hangin. Kuya, unat-unat ah. Pahinga muna tayo. Pahinga mga binte. 8:37. So, mag-iisang oras na tayo naglalakad paakyat. Pahinga lang muna. May signal ba rito? Meron po dito. Diretso na ulit tayo para makarating na agad tayo. At gusto ko na rin marating yung mismong tuktok. Sarap na ng hangin, oh. Go! May energy na ulit. Ang sarap ng hangin. Magsasama ako ng iba rito. Sabihin ko, tara bro, sama ka sa akin. Raride tayo. Pero may hiking. Sige, kahit sagot ko na yung bayad sa tour guide, akong bahala sa'yo. Basta ikaw bahala sa tubig mo. Mga i-scam ng kasama eh, no? Tingnan yung nilalakaran namin, no? Yung kanang bahagi. Huwag kang titingin kung ikaw ay malululain. Diretso ka lang ng lakad. Straight sa iyong kung saan ka pupunta. Straight lang ang tingin. Sigurado kung sinama ko asawa ko dito, baka pinaghahampas na ako nun. Baka hanggang doon na lang sa may pahingahan, di na yung susunod. Ito na yung last. Yun yung masarap na narinig ko. Ito na yung last, sabi ni Kuya. Last na paghihirap paakyat. Pero yung pababa, hindi pa tayo tapos. Yung itong pinaka-last na to na matarik, at least dito meron kang kakapitan na tali. Nakatali mismo sa mga puno-puno dito. Tulong rin para mahila ka paakyat. Ganyan, no? Yung baitang ng hagdan dito, mas malalaki yung agwat. Tingnan nyo naman, oh. Kaya kailangan ko talagang kumapit. Yung sa kanan, malapit na nating makita kung saan tayo nandun. Oh, ganda. Teka lang. Oh, what? Solid. Parang ikaw ngayon yung drone dito, ah. Kitang-kita, oh. Nararamdaman ko na malapit na tayo. Na-excite ako. Tara. Uy! What? Grabe. Di mo akalain na sa Pilipinas ka pa pala na meron ganito. Kasi pagka nakikita ko yung ganito, yung iba, China, kung saan lupalot ng mundo na andun. Pero dito, tingnan nyo naman. Woo! Grabe. Dagat na yung bro, no?
Etong kabilang to? Oo. Ayun na si Kuya, oh. Umapak na doon, oh. Woohoo! Ito na tayo. Hindi ko akalain na maaakit ko tong taas na to ng kami ng dalawa ni Kuya. Salamat kay Kuya kasi narating ko to. Salamat din kay Emer kahit na iniwan mo ako dito. Hindi, joke lang yun. Salamat kay Emer kasi siya yung nagsabi sa akin sa lugar na to. Ito pala yun. Shit. Okay. Woo! Sarap sumigaw! Woo! Dito tayo ngayon sa Pinagbanderahan at Timonan, Quezon. Woo! Kung may makikita kayo dito na Pinagbanderahan. Ito history, no? Historic site built in 1939. Biro mo, 1939 pa pala to. American, later Japanese flags. Dito inilagay ang bandera ng Pilipinas ng taong 1946. Kaya tinawag na Pinagbanderahan. Pinaglagyan ng bandera ng Pilipinas. Katulad ng sabi ni Sir, nung nandun tayo, 1,200 feet mula dito, above sea level ha. It is reserved and restored by the local government of Atimonan through tourism development. Kaya yung pagpunta natin dito, yung sa tourism, yung mismong sa may information center, sila yung nangangalaga dito. Sarap magano dito, tumambay. Siyempre, pagdating nyo dito sa mismong tuktok, lubos-lubusin nyo naman yung pagkakataon na tumambay-tambay muna rito. Lubusin nyo na busugin ang inyong mga mata sa mga nakikita nyo dito sa 360 degrees na summit na to. Kasi pagka umikot-ikot ka rito, kitang-kita mo naman yung kapaligiran, no? Grabe, ang ganda talaga. Alam nyo ba na napapaisip ako dito sa lugar na to, na kapag ka nakuha natin yung 100k subscribers at magkaroon tayo ng silver play button, gusto ko dito ko siya i-unbox dito sa mismong taas na to, di ba? Kaya hintayin natin yung oras na yon, na dumating yung araw na yon, na maabot natin yung ating goal na 100k subscribers. At samahan nyo akong bumalik dito ha, para i-unbox natin dito. At ang gusto kong kasama si Kuya pa rin. At syempre gusto ko kasama ko rin ang mahal ko, ang asawa ko, and kahit sino naman sa alaga ko. Kakayanin natin yan basta magkakasama tayo. Okay? Woo! I'm so yes! Nadidinig ko na yung mga sasakyan. Malapit na kami. So yung entrance, dun sa kabila pala. Ito yung pa-exit na. And kanina, yung pababa, yung sa kaninang madudulas na bato na inakit natin, dun ako medyo nahirapan. Siyempre kailangan magdahan-dahan ka pababa eh. Diba sabi ko nga sa inyo, mas mahirap ang pababa. Kaya ang ginagawa ko, kung uupo ako, umuupo ako. At nararamdaman kong madulas talaga yung bato. Makikita natin kung saan mismo yung exit dito. Na-repression up ako dun ha. Alam mo yun, yung pagka-akit mo dun sa mismong tuktok, masasabi mo na lahat ng pinaghirapan mo sulit. Tapos nung pababa ka na, baon-baon mo yung mga magandang view na nakita mo dun. Kaya parang hindi ka napagod pababa. Although mahirap. Woo! And mag-aalas 11 na rin naman ng tanghali, ay kakain muna tayo dito. Para sa ganon, pag tuloy ng biyahe natin, yung dadaanan nating mga subscriber ko na sobrang solid, si Komoda Topper, dadaanan natin sa Lucena. At meron ako ibibigay na regalo sa kanya bilang pasasalamat. Dahil sa sobrang solid niya, halos lahat yata ng post ko sa Facebook, sineshare niya. Eto na
Ito na mismo yung kalsado. Dito pa lang exit. So maglalakad pa tayo pabalik mismo dun sa merong information center. Yeah! Gano'ng kalayo yun? Malapit lang. Tanaw ko naman. Ayun dun, no. Gusto ko man pasalamatan ng aking tour guide. At nakabalik kami ng maayos. Sarap. Pagod. Pero masaya. Diba? Sulit naman yung pagod eh. Ayan, dito na agad tayo. Pinagbandarahan, Cueva Santa. Dito pa lang pala makikita mo na kagad nakasulat eh. Dinuguan po. Pabili nga po ng ano. Ito pala, malamig na tubig. Time check 11:41. At dadiretso na tayo ng biyahe. Bro! Sige, ingat po. Let's go. Sarap. So ngayon, alam nyo na yung inakyat natin. At sa tuwing madadaan kayo dito sa Atimonan Zigzag Road, dayuhin nyo na tong Pinagbandarahan Summit. Ha? Alam nyo na eh. Alam nyo na saan yung daan at information center. Diyan lang naman sa Atimonan Zigzag Park. Kasi ako, ang tagal ko nang dumadaan dito. Ngayon ko lang napuntahan. So ngayon, kung mapupunta kayo dito, dayuhin nyo na mismo yung summit. Nang sa ganun, mas sulit yung pagpunta at pagdaan nyo dito. Ako na mismo nagsasabi sa inyo na lahat ng pagod ninyo ay sulit pagka narating nyo yung pinakatuktok. Alam ko naman na ito yung isa sa laging pinupuntahan ng mga pupunta ng Bicol, ng Gumaka, kasi dito naman talaga nadaan yung mga light vehicle. Lalo naka-private pa kayo, di ba? Kapag ka naman naka-bus kayo, Bantakay Falls. Yan ang puntahan ninyo naman. Kung halimbawang gusto nyo namang maligo. Yung pangalan na Bantakay ay nagmula sa dalawang salita na pinagsama, which is bantay sa lakay. Di alam nyo na kung saan nagmula. Yang spot na yan na nakikita natin mismo dito sa Zigzag Road na yan, mas makikita nyo kung doon kayo aakyat sa Pinagbandarahan Summit. Kitang-kita nyo, napakaganda nga kasi 360 view yung makikita mo dun eh. Quezon National Forest Park. Ito pala yung sinasabi ni ng aking tour guide. Na mula dito, makikita ko mismo yung summit. Saan dito yung summit? Yung inakyat namin. Diretso na tayo ng biyahe at puntahan na natin ang ating misyon naman ngayong araw na to. Aywa! Ganda rito tapat ng STI. Siguro yung mga yun nailaw yun. May nakaparadang motor dito. Mukhang pwede naman siguro dito. Oh! Hello. Kumusta? Ayos na, naka-immortal ka. Bigay siya nila sa dik. Ito naman ang bigay ko sa'yo. Salamat. Taga dito ka lang, malapit ka lang. Sabi ko mag-iiba naman ako ng ruta para maiba naman yung dadaanan. Sabi mo, dito ka lang sa may Koto. Kota. Ito, Tayabas Capitol. Ba't dito yung Tayabas Capitol? Lucena to, di ba? Hindi niya, Tayabas. Okay. Okay, picture tayo. Picture. Sure. Kabado. Bakit kakabahan ka? Diyan, pax lang to. Normal na tao lang to. Yun. Nakita rin tayo. Okay. Actually, tagal na niya ako iniintay na pumunta rito. Lagi rin naman tayo napapadaan. Ha? Wala akong mabigay sa'yo. Wala yun. Di naman yun ang hangad ko. Ang hangad ko is ako magbigay sa'yo. Okay, bilang pasasalamat ko sa'yo yan. Salamat. Lagi nag-share ng mga post natin sa Facebook Tsaka nanonood sa YouTube. Lagi sineshare din yung mga vlog natin. Yun lang naman yun Tsaka gusto ko rin talaga makita yung mga solid Jump pa. Hey, hello. Supers. Kamusta? Sa wakas, nakita rin kami ni... Ano ba tunay mong pangalan? Christopher. Christopher. Yung Christopher. Kasi pangalan niya sa Facebook, Komoda Ba't Komoda? Pinig to Komoda. Nakapapalaya ko, Super. Okay. Yun. Nakita rin tayo sa wakas. Jump pass, Supers. Ang makita mo kung ano yung regalo ko sa'yo. Pakita mo. Anong meron? Yan. Sana kasya sa yan. XL lang yung meron Pero okay naman siguro yan. Yung ayan, Shipa. Tapos saklob, Shipa. Gusto mo, ito na lang saklob na to. Ito, itim. Ikaw, pirmahan natin. Gusto mo? Sige. Ito na akin.
Ayos ba? All goods? Ayos. Yan ang gusto ko sa'yo. Yung mapasaya kita eh. Kasi napapasaya mo ako sa mga pag-share mo eh. Grabe yung ano rito, oh. Mahal na mahal yung mga empleyado rito, yung mga tao. Tingnan, ang daming hakot, oh. Mga bigay ni Governor Helen Tanyata yan. Time check, 1:35 at larga na rin tayo. Meron pa tayong dadaanan. Sabay kami ni Christopher. At ang dadaanan natin ay dito tayo sa kabila. Yung merong eco-tourism road ng Quezon. Mas mabilis doon at saka maganda yung tanawin na makikita natin doon. Unlike kapag doon tayo dumaan sa dadaan ng Sariaya, Candelaria, naku, napakadaming sasakyan at siguradong traffic yun. Napaka-solid nito. Sobrang solid nito Hopper. Iba yung saya niya eh. Ramdam ko eh na nagkita kami. Di para na rin kami nag-ride oh. Kahit ganito lang, ahatid-atid ko lang siya. Diyan ka na? Ay siya. Paano? Kailan ka ulit pupunta? Sabihan na lang kita kung kailan ulit. Kamusta man ako sa tatay mo ha? Sige. Bye-bye. Sige bro. Bro, mag-ingat ka ha. Magkikita pa tayo. Diretso tayo ng biyahe. Eco-tourism road. Let's go! Say that you'll see me rise. You've seen me crash and burn and fall overboard, and you'll be seeing me rise. Sarap sa mata. Nakaka-refresh pa rin pa talaga pag nakakakita ka ng gantong nature. Dito sa Eco-tourism road na to, dito rin yung may daan na shortcut papunta ng Batangas. Napakahaba nito, ilang kilometer. 9.8 yung tuwiran, no? Sarap. So kung makikita nyo, dito sa kanan ay panay taniman or palayan at saka yung kabundukan. At dito naman sa kaliwa ay kung makikita nyo, ito na yung mismong dagat. At dyan sa dagat na yan ay may mga oil refinery. Kaya kung makikita natin dito sa mismong kalsada, maraming tanker na nag-aabang dito. Ayan, flammable. Dito pala kumukuha yung iba. Ito yan, Global Oil. Itong isa, di ko lang alam kung ano yung iba. There's more to you than words can say. You're the roof when I'm wet from rain. You know the core in every bit of pain. So I wanted to say that you'll see me rise. You've seen me crash and burn and fall overboard, and you'll be seeing me rise. You've given me more than I could ever. Okay, dito na tayo sa may arko ng San Pablo. Time check, 3:50 PM. Ang tagal na rin nasa akin itong mga price ni James. Nung pa to, November pa. At least kahit na natagalan, naihatid ko pa rin ng personal sa kanya. Diba sabi ko nga sa inyo, kapag kakaya kong puntahan at para makapagpasalamat ang personal, pupuntahan ko kayo. Kaya yung sa Bicol natin na ihahatid, sa susunod natin gawin. Nasa ganon, meron tayong pupuntahan pa doon. Marami pa tayong pupuntahan. Ito, dito na tayo sa mismong school. Felix Amante Senior High School. Malaki ah. Hello bro. Okay lang yun. Happy New Year. Opo, salamat po. Paano? Pwede mag-picture po. Oo naman. Halika na. Ano yung turuan mo ba? High school? Senior high po. Oo. Opo. Paano Saan ba? kayo, idol? Galing Quezon. Paano bro? Kita ko lang ulit sa... Sige, salamat. Bye-bye. Complete na ang ating mission ngayong araw. At naihatid na rin natin yung mga premyo at saka regalo para sa ating mga solid na subscriber na sumusuporta sa atin. Maraming salamat ha. And sana ay huwag kayong magsasawa. At sa susunod na vlog natin ay ipapa-maintenance na natin si Beastie kung ano yung mga kailangan nating palitan, kailangan nating ipaayos para sa ating paparating na Level 2 Cordillera Adventure Tour. Ay, medyo excited na rin ako at naghahanda na rin talaga ako. At yung ginawa nating rides sa mga pinuntahan natin, mukhang nakondisyon na ang aking katawan. Ready na ako. Ready na rin ba kayo sa mga susuungin nating adventure sa Cordillera? And sana ay nagustuhan nyo rin ang mga pinuntahan natin. Kahit na tayo ay nabengkungan, nag-crash yung drone natin, at least na-recover naman natin. Pero syempre kailangan muna natin ipagawa yung drone para hindi tayo nangangamba pag magpapalipad tayo sa Cordillera. So hanggang dito na lang mga kabakbak at pauwi na rin naman ako. Ride safe and stay safe sa inyong lahat. God will always provide.
Aywa! Can't you see I'm so high?